Victor Red na ngayon ang Victor Red. Good day, welcome back guys. Ngayon ay may pupuntahan tayong isang kaibigan, siya si Kuya Freddy, ang bagong magiging partner ni Victoria, ang ating TVS Ntorq sa trabaho. Si Kuya Freddy ay isang MC taxi and delivery rider. Kaya lang medyo naluma na yung motorcycle niya na ginagamit. Kaya medyo challenge din sa kanya na kumuha ng bagong MC. Dahil si Kuya Freddy ay solo parent. So syempre medyo tight sa budget. Naisip ko na ipagamit sa kanya si Victoria, yung TVS Ntorq natin. Para mas ma-maximize din si Victoria. So matutulungan pa natin si Kuya Freddy. Ang iniisip ko, yung bawat gamit na meron tayo, meron silang soul or may buhay sila na parang tayo mga tao din, di ba? Na mas masaya sila pag ginagamit sila kasi nasa-serve nila yung purpose nila kesa sa hindi mo sila ginagamit. So kaya kung meron kang gamit, kahit gaano ka mahal yan or mura, huwag mong panghinayangan na gamitin. Kasi for me, iniisip ko nalulungkot yung mga gamit natin pagka hindi sila ginagamit. So mas nagiging masaya sila pagka ginagamit sila. Ang iniisip ko, yung mga gamit na meron tayo, parang tao yan. Parang tao. I believe may soul yang mga gamit natin. And the more na ginagamit mo sila at nasa-serve yung purpose nila, mas sumasaya sila at mas tumatagal sila. At the same time, na ma-maximize natin, nasusulit natin yung pinambili rin natin sa kanila. So hindi ka lugi. Unlike nang bumili ka for example ng napakamahal na gamit, tapos dahil sa sobrang mahal niya, nanghihinayang ka na gamitin siya, so hindi mo siya nagagamit ng madalas, hindi mo na ma-maximize yung purpose niya, and darating yung time maluluma yan sa ayaw at sa gusto mo, so talo ka. Hindi mo nasulit yung pinambili mo sa kanya. Kasi gamitin mo o hindi, maluluma yan at magagasgas yan. Kahit nasa parking yan, magagasgas yan. Katulad lang nito ni Victoria. So nakapark siya, pero yung mga pusa hindi mo maalis, iihian yan, kakalmutin yan. So kaya i-maximize natin. So yun nga guys, no, pupuntahan natin si Kuya Freddy ngayon. And kasi nga nag-iisip din ako kung paano tayo makakatulong sa iba na gamit natin kung ano yung meron tayo na pwede nating i-share. So na-realize ko rin naman na si Victor, pwede natin siyang mas ma-maximize pa yung gamit niya through angkas or Lalamove. Kaya ayun, naghanap ako ng mga riders na pwede natin tulungan. Kahit sino na kailangan ng trabaho. So nag-post ako sa social media, sa Facebook. And si Kuya Freddy, sa dami nang nag-apply, si Kuya Freddy talaga yung follow-up na mararamdaman mo talaga sa kanya yung interest niya at saka kung gaano siya kaseryoso. And at the same time, chinek naman natin yung background niya. So okay naman, mapagkakatiwalaan naman. Dati na rin siyang angkas rider at Lalamove rider, pero yun nga, medyo luma na yung motor niya, kaya hindi na siya nakakapag-angkas ngayon at nakakapag-Lalamove. So follow-up sa akin si Kuya Freddy. And ayun, siya yung napili natin na pagkakatiwalaan natin, o ipagkakatiwala natin si Victoria, ang ating TVS Ntorq, para maging partner niya sa kanyang hanap buhay na angkas at Lalamove. Kaya ngayon pupuntahan natin siya, imimit natin siya para as soon as possible makapag-start na siya sa kanyang hanap buhay. Kasi nga meron siyang 2 anak na college, so nag-aaral pa. At solo parent siya. So alam naman natin yung hirap ng pagiging solo parent.
Hindi man ako solo parent, pero alam ko yung sacrifice. Alam ko yung pagod, alam ko yung burden, yung bigat na saluhin mo yung trabaho ng isang nanay at tatay. Kung isa kang nanay, para buhatin mo yung pamilya mo, na ikaw na din ang nanay, ikaw pa ang tatay. So vice versa, ganun din kung ikaw naman yung tatay, nabubuhatin mo yung pamilya mo na walang nanay, na ikaw rin yung tatay, yung nanay at tatay sa mga anak mo. So mahirap. And thinking of many ways kung paano natin matutulungan yung mga kaibigan natin na katulad nila, no? So isipin natin, hindi naman tayo kailangan maging super yaman or super daming pera bago tayo tumulong. Kasi kung ibabase pa natin sa ganon paraan, kailan pa tayo magiging maraming pera bago natin sila matulungan? So matagal pa yon. Pwede tayong tumulong in small ways kung ano yung meron tayo, para hindi na natin mapagpaliban yung tulong na kaya natin ibigay sa kanila. So yun nga, naisip ko si Victor, pwede natin siyang ipahiram para mas makatulong tayo sa mga kaibigan natin. So yun, puntahan natin si Kuya Freddy. And buti na lang din si TVS NTORQ, matipid siya sa gasolina. Nako-compare ko siya sa Honda Click 150 ko na nagpo 46 km sa city at nag-50 plus pag long drive, which is 150cc si Click. Pero okay din to si TVS NTORQ kasi dahil 125cc lang siya, pero ang laki-laki ng body niya, parang almost size na siya ni Aerox, ni Yamaha Aerox. Pero 125cc lang siya at napakatipid niya sa gasolina. So ganun din, nagpo 46 km siya sa city, kasama dyan yung traffic, ahon. Katulad ngayon, papunta tayo ng Binangonan, Rizal. So yung normal na route natin, itong Sumulong Highway, puro ahon, tapos laging hataw yan. Hindi tayo nagtitipid ng andar natin. So nakakakuha tayo ng 46 kilometers. Pero pag long drive yan, yung talagang walang hinto-hinto, kahit puro ahon yan, tapos puro hataw ka, nag-50 plus kilometers. So sa last na record ko ng na-consume niya per liter nung pumunta kami ng Quezon is 55 kilometers per liter. Kasi nga tuloy-tuloy, so walang traffic. Any vehicle naman, basta tuloy-tuloy ang andar, matipid sa fuel. So kaya yun, good thing na ganon si TVS NTORQ, matipid sa fuel. Kaya imbis na mapunta pa sa gasolina yung kikitain ng rider, mas marami siyang take home para sa family niya. Kasi nga matipid sa fuel si TVS NTORQ. And aside from that, maganda yung upuan ni TVS NTORQ, malambot, malapat, maganda yung suspension. Kaya very good kung gagamitin mo siya sa angkas or motorcycle taxi or joyride or move it. Okay na okay siya kasi komportable ang iyong pasahero dahil nga sa lapad ng upuan niya, malambot ang upuan, hindi tinipid, at maganda ang suspension ni TVS NTORQ. Hindi siya matagtag. Eh syempre ganun din kay rider, dahil ang rider maghapon niya bumabiyahe. So ang maganda dito kay TVS NTORQ, upright yung position ng manibela, hindi nato-torture yung likod mo, hindi masakit sa likod. So relax yung likod mo, hindi ka ganun ka pagod pag nagbabiyahe. And malaki yung space. So malaki yung tawag natin is gulay board or footrest, malawak siya. Kaya marami kang mailalagay din na gamit. At saka pag medyo bored ka na sa biyahe, kaya mong laruin yung paa mo. So marerelax ka. And pagdating sa power, kaya nga tinawag siyang NTORQ. So yung torque nito maganda, lalo na kahit may angkas ka tas paahon, hindi nagbabago yung torque niya.
Hindi naman siya yung pinakamabilis sa 125cc, hindi rin naman siya mabagal. So kahit 150 to 200cc makakasabay si TVS NTORQ. Hindi naman niya kakarerahin na iiwanan niya, no? Pero hindi siya magpapaiwan. So ganon kaganda ang power ni TVS NTORQ. Reliable scooter, maasahan siya. And about sa parts, so yun kasi yung madalas na tanong sa atin. Maganda nga yung features ni TVS NTORQ, pero paano naman yung parts? Siyempre, naintindihan natin yan. Dahil as a rider, napaka-importante na laging available yung parts ng isang motorcycle. So good thing dyan, kung malayo ka, nasa bandang Mindanao or Cebu ka, or Mindanao or Visayas ka, for sure meron naman dyan mga outlet ng TVS NTORQ. Ngayon, kung malayo talaga sa yung outlet, pwede kang mag-order online. So katulad dito sa amin, sa Antipolo, meron outlet dito ng TVS NTORQ na pwede kang makabili ng parts nya. Yung mga panggilid, available yan doon. And ngayon, yung mga brakes naman, nakakabili rin doon. Yung mga fast moving na parts like brakes, available siya sa TVS outlet. Sa gulong, yes, available din yung mga sizes na 12 inches. Available siya. So marami na akong binisita ng mga motorcycle shop. Available yung mga size 12 na motor nila. So wala tayong problema dyan. Sa parts, no problem. Kaya wag po kayo mag-alala sa parts. Okay na okay yan. And yun nga guys, no, kahit gaano pa kamahal yung gamit na meron tayo, or kahit limited edition pa yan, wag natin panghinayangan gamitin. Kasi hindi natin alam na kung bukas nandito pa ba tayo sa mundo, no? So kanino mo iiwan yan? Sino ang mas nakinabang ng pinaghirapan mo? Imagine mo, inilaan mo yung pagod mo dyan, yung oras mo, lahat ng energy mo para mabili mo yan. Let's say, sabi nating Ferrari yan, or Lamborghini yan, or Bugatti Veyron yan, or BMW GS1000 na motor yan, or Ducati Motostrada yan. Meron ka yan, lahat ng oras mo, energy mo, ginamit mo para mabili mo yan, tapos manghihinayang kang gamitin. Hindi mo alam na kung nandito pa tayo bukas sa mundo, di ba? So lugi tayo, kanino mo iiwan yan? At sino ang mas makikinabang, di ba? So kaya lahat ng meron tayo, kahit gaano pa kamahal yan, kahit gaano pa ka-luxury yan, kahit limited edition pa yan, gamitin natin ang gamitin, i-maximize natin. Kasi sa ayaw sa gusto natin, maluluma at maluluma yan. Babagsak at babagsak ang presyo niyan. Yung price niya, once nang nilabas mo na yan sa kasa, 20% mababa na yan. And by next year, hindi na brand new yan. 2 years, 3 years, luma ng paluma yan. Unless property yan, katulad ng lupa. So kahit iwan mo yan ng 50 years dyan, mas tumataas pa yung price niyan. So yun, wag natin panghinayangan yung mga material na meron tayo. I-maximize natin, gamitin natin ng gamitin. Kung kaya natin siyang gamitin para makatulong tayo sa kapwa, then gamitin natin. Para hindi rin tayo lugi, di ba? So, be wise. Always be wise. Okay guys, ito yung regular na dinadaanan natin araw-araw pa uwi. Pulong Highway, pauwi na Binangonan, Rizal, puro ahon yan. Tsaka talagang ano yan, walang tipid-tipid. Hindi tayo nanghihinayang sa gas natin. I mean, para mas matest mo yung power ni TVS NTORQ, tsaka yung speed niya. 200cc yan. 125cc lang tayo. Pero kita mo naman, di naman nila tayo kayang iwanan na sobrang layo, no? Nakakabuntot pa rin.
Kahit naman nung stretch ng ride namin doon sa Quezon, kahit puro ahon, kayang-kaya, walang problema guys. Makakasabay at makakasabay si TVS Entorq. Nasa rider din yan depende rin sa timbang. Katulad ko, I'm 165 pounds ngayon, pero yan, nakakasabay tayo sa mga mas matataas na displacement ng makina. And brake system, yes, maganda brake system nito. Kita nyo naman, di ba? Maganda yung stopping power niya. Disc brake front and drum brake sa likod. Hindi natin alam kung anong ginawa ni TVS Entorq dyan, kung anong secret niya, pero maganda yung braking system ni TVS Entorq. Sa reality ng buhay natin mga habiters, no, meron at merong bagong bagay na darating sa atin. And huwag tayong matakot na mag-try. Siyempre, mag-investigate ka muna, alamin mo muna yung background, kung talagang maganda ba yung kumpanyang gumawa dyan, or yun nga, maasahan ba yan. Then after mo magkaroon ng background check at nakita mo naman na maganda, then try mo, huwag kang manghinayang. Kasi yung mga like Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, BMW, Ducati, dati sila din yung bago. So over the years, syempre tested na yan, pero dati din silang bago. So si TVS Entorq or any brand na meron tayo ngayon, ganun din syempre. Si TVS Entorq hindi na siya bago sa motorcycle industry, matagal na siya sa kanilang craft. In fact, pangatlo siya na pinakamalaking motorcycle company sa India, and at the same time partner sila ni BMW Motorrad. So si BMW Motorrad nakipag-partner kay TVS Entorq para gumawa ng mga engines nila. So ibig sabihin, ganon ka-reliable si TVS Entorq, ganon ka-reliable si TVS Motorcycle Company para pagkatiwalaan ka ng mga high-end na BMW Motorcycle Company, or pagkatiwalaan ka ng BMW sa mga products nila. So ibig sabihin, maasahan talaga si TVS. So bago sila dito sa atin sa Pilipinas, pero sa ibang bansa like mga Middle East, matagal na rin sila. And sabi nga ng isang subscriber natin na TVS Entorq user sa ibang bansa, sa Middle East, parang Qatar yata, na makunat daw ang mga Indian brand because doon talagang grabe to gumamit ang mga Arabo, and sobrang init pa ng panahon doon, kaya talagang naka-design si TVS Entorq sa mainit na bansa or mainit na weather. Kayang-kaya niya sumabay, lalo na pag magandang langis yung ginamit mo sa motorcycle mo, di ba? So kahit air-cooled system lang na meron si TVS Entorq, hindi liquid, maganda pa rin yung cooling system niya, hindi siya nag-iinit. Na-test ko na din si TVS Entorq one time nung sobrang traffic, paakyat ng Antipolo, parang 1 hour na ganun ka traffic, and summer pa yon dahil piyesta ng Antipolo. So traffic, yung init ng panahon plus init ng mga sasakyan, init ng makina ng mga sasakyan, tapos hindi pa umaandar ang mga sasakyan. So hindi makapagpalamig ng maayos si TVS Entorq. Ang andar namin nun parang stop go lang, gapang-gapang lang. So
So dun lang siya umangat for the first time ng 3 bars yung temperature gauge natin. Tapos mararamdaman mo medyo nanginginig yung engine. Pero once naman nung umandar na kami ng 30 kilometers per hour in 10 to 15 seconds, lumamig din agad yung engine. Na air-cooled pa siya ha. So ganun kaganda naman yung cooling system niya kahit air-cooled lang. Maaasahan. Ayan, nandito na tayo kila Kuya Freddy. Ito yung anak niya. Ayan. Testing niya na. Sa kanya natin ipagkakatiwala si Victor. Kamusta? Anong masasabi mo sa Ntorq natin? Pwede sir, ayos. Yung Boltzmann? Parang Bergman, Suzuki Bergman. Yun yung dating niya, tapos yung upuan niya, hindi masakit-sapit, malapad siya. Malapad, no? Komportable. Nakamistro. Pati po. Registrado yan, 3 years. 3 years lang. Registrado. Siya. So, eksakto, pag napwede, hindi ano. O, pag nalipat na sa'yo, saka ka na magre-renew. 3 years, 3 years registered yan. Tanggalin mo nga yung ano, thermal bag kuya, tingnan ko nga. Oo. Palasin mo nga kung paano ano. Hawakan mo nga kuya kung di masakit. Hawakan mo lang ha. Laki pa ng space. Ito, tatanggalin mo lang kung kunin mo. Hindi ah. Nandito na tayo ngayon kila Kuya Freddy. I-turn over na natin sa kanya si Victor, yung ating TVS Ntorq. Pagkakatiwala natin sa kanya para maging partner niya sa kanyang hanap buhay. Yes po. Ito yung kanyang mga anak, 4 sila. And siya si Andrea po. Hi Andrea. Hi Andrea. Hello Hi. po. And si Jesslyn po. Hi Jesslyn. Hello. Tsaka Tapos, si Kuya Justin. si Kuya Justin. 4 sila, saan pa isa? Nandun, ako nasa nakalaro. Galaro. Ayan, si Kuya Freddy. Hello po. Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Shoutout po sa mga page at paki-like and share na Okay. lang po kay page ni Kuya Lon, Coach Lon. Maraming salamat sa pag-sharing mo sa akin kay Victor, kay Red. Victor Red na ngayon ang pangalan niya. Victor Red. Well, maraming salamat po. God bless po Kuya Lon, Coach Lon. Maraming salamat po. Ayan, so si Kuya Freddy ay solo parent. Solo parent po. 4 po yung ano ko rito. Kanya sinusuportahan. Lahat ba nag-aaral pa, Kuya? Oo. Lahat. Ayan, so saludo tayo sa lahat ng solo parent na kinuha na yung pagiging nanay at tatay. Very At thankful pa rin kasi ako. Nagsusupport pa rin yung nanay nila. Amen. In good communication pa rin. Okay. Kahit nahiwalay na kami, pero in good communication. Nasaan naman si Nasa ate? Dubai siya. Oh. Pero wala. Ito na eh. Ito yung realidad ng bilang ano. Solo parent. Maraming salamat po. God bless po. At lagi tayo mag-iingat sa bawat biyahe. Ayan, yung mga tropa nating Grab dyan, tsaka angkas. Ayan. Na si Kuya Freddy. Ayan. So, Kuya Freddy, ingatan mo na lang at alagaan mo si Victor Red na parang sayo. Okay? So, ayan, umpisa na siya ngayon. Salamat po. Thank you. Thank you sa inyo. Huwag kang mag-alala, Victor Red. Sa kanya, mas magagamit ka. Mas magiging masaya ka sa adventure nyo kasi marami kayong pupuntahan araw-araw at matutulungan mo si Kuya Freddy. So, ayan. Galingan nyo lang everyday.
na nga, nabigay na natin si Victoria kay Kuya Freddy. And tingin ko happy na din si Kuya Freddy dahil sa kanyang bagong experience sa TBS NTORC. At meron siyang nagagamit na bagong partner niya sa hanap buhay. At kukuha pa ulit tayo ng maraming NTORCs para mas madaming opportunities pa para sa mga riders na tropa natin. So makapag-provide tayo ng job sa kanila. And yun lang guys. Salamat sa time nyo, sa panonood sa ating channel. Keep safe everyone and God bless.